Hello mga amigo at mga amiga. Ako lang to, ang bayaw ni Bayaw. Personal ko to na story ha. Wala si Bayaw sa story ko na ito. Kaya just sit back and enjoy nyo na lang to. Nagtatrabaho ako bilang isang helper ng uncle ko sa pagkakarpentero. Kinuha niya akong helper kasi wala daw siyang ibang makuwang ibang tutulong sa kanya. Ayaw niya kunin yung sarili niyang anak na si Junior. Pinsan ko, feel kasi niya isa siyang don. Doon siya magaling. Dahil napakasutil daw nito. Hingi lang ng hingi ng pera para sa bisyo niya at aawain lang daw siya nito pag nalasing. Yung ibang bisyo nito, pang mayaman. Aba, nagkakasino. In short, nagkakautang sa kung sino-sino. Itong uncle ko, kapatid to ng mama ko. So heto na nga, nagtatrabaho kami ni Uncle Teloy sa isang bahay na hindi pa natatapos. Si Uncle Teloy na ang kinuha ng may-ari na magpatuloy kasi yung dati na nagtrabaho sa bahay na yon, nagkasakit at namatay dahil tumigil sa paghinga. Hindi, joke lang. Dahil sa isang karamdaman daw na hindi nila alam kung ano. Isang araw nun, inutusan ako ni Uncle Teloy na magmasa daw ako ng isang sakong simento. Kaya sinunod ko naman. Nung matapos ako magmasa, taga-abot naman ako sa kanya ng simento na nilalagay ko sa timba para ilagay niya sa pagpile ng hollow blocks. Kapag naubos na yung semento sa timba, inahagis ni Uncle Teloy yung timba. Kahit pwede naman niya iabot sa akin, hinahagis pa rin niya. Para bang may galit si Uncle Teloy sa mundo. Kasi napakaseryoso niya, ayaw niya na binibiro siya. Kaya di ako nagbibiro sa kanya dahil baka tupiin ako nun na parang origami. Dahil sa ginagawa niyang paghahagis na para bang nakahagis siya ng bowling ball. Ayun, bingo! May tinamaan siya, kaso tumalbog yung timba sa sulok na may nakaupong maliit na chihuahua man. Pero seryoso, duwende po yung tinamaan niya, nag-e-emote pa naman that time. Para bang gusto pa yata maging model sa mga music video ng karaoke. Nakaupo lang kasi ito at malalim ang iniisip nang tamaan siya ng timba nang tumalbog sa kanya. Nakita ko ang galit niya na nakatingin kay Uncle Teloy. Gusto ko sana sabihin kay Uncle kung may menopause ba siya sa sobrang stricto. Sasabihin ko na nga sana sa kanya na may tinamaan siyang duwende, kaso alam kong hindi siya naniniwala sa mga elemento. Habang nagmamasa ako, yung duwende lumapit kay Uncle Teloy. Itinulak niya si Uncle Teloy at napasandal sa bagong pile na hollow blocks. Kaya gumuho yung pader ng hollow blocks at buti na lang at pakabilang natumbang pader. Kundi madadaganan na sana si Uncle Teloy. Nagalit ako sa duwende kaya binato ko yung hawak kong pala sa duwende. Natamaan ko siya pero hanggang titig na lang siya. At nagtitigang kami. Subukan lang niya akong saktan. Susumbong ko siya kay SR. Pero nagalit talaga yung duwende sa akin. Matapos yung nangyari yun, pagkabukas tumawag si Junior. Yun yung anak ni Uncle Teloy na hindi muna magtatrabaho ang ama niya dahil inaapoy daw ng lagnat. Naisip ko tuloy, nasusunog siguro si Uncle Teloy dahil sa lagnat. Kaya relax ako nung araw na yun . Tanghali nun, nanonood ako sa GMA. Biglang may pumasok sa bahay, si Uncle Teloy. Hinangina at parang nagkulay violet na siya. Buti na lang, hindi kulay green kundi para na siyang si Incredible Hulk. Pero seryoso, kakaibang galaw niyang pumasok sa bahay. Palingon-lingon siya dun sa buong sulok ng bahay. Uncle, bakit ka nandito? Dapat nagpahinga ka sa inyo at magpagaling ka para makabalik tayo sa trabaho mo. Pero nung sinabi ko yun, parang may nakita si Uncle Teloy na nakakatakot dahil tumakbo siya at tumagos sa dingding. Nagulat ako dahil may power si Uncle Teloy. Pero parang mali. Isa pala siyang kaluluwa. Kinabahan ako dahil baka namatay na uncle ko kaya pumunta ako sa bahay nila. Nakita ko si Uncle Teloy nakahiga lang, tulog. Si Junior naman, ayun, barkada, nakikipaglandian. Joke lang. Nakikipag-inuman pala. Hindi man lang niya inaalagaan ng ama niyang may sakit na siyang nagkakayod para sa kanya. Kaya ayaw ko sa pinsan ko na yan . Kasi napakasama na anak. Hindi niya kasi alam na masakit mawala ng ama . Nung namatay ang papa ko, dami kong pagsisisi nun. Na sana pinakita ko sa papa ko na mahal ko siya. Na sana pinakita ko sa papa ko na proud ako sa kanya. Pero huli na dahil wala na siya. Teka. Parang nagdadrama na ako. Naiyak tuloy ako. Bayaw, naaway ako nila .
Balikan natin ang kwento. So sinubukan kong gisingin si Uncle Teloy at buti na lang nagising naman. Sumunod pala si Carla my love sa akin nun. Kaya yun, nautusan ko tuloy na puntahan si Mama para maalagaan si Uncle Teloy. Sumunod naman si Carla. Laking takot lang niya sa akin. Kundi niya ako susundin. Di siya makakatikim ng mga abs ko. So pagdating ni Mama, inalagaan niya ang kapatid niya na may sakit. Ako naman, umuwi na. Inaya pa ako ni Junior na sumali sa inuman nila. Pero tumanggi ako kasi ayaw kong makasabay ng pinsan kong doon. Doon nga siya magaling eh. Kahit si Bayaw, ayaw niyang kasabay ng pinsan kong si Junior kasi may pagkahambog. Lalo na pag nalalasing ito. Papauwi na ako nang hinarang ako ng isang chihuahua man. Duwende pala. Siya yung may dahilan ng pagkakasakit ni Uncle Teloy. Oh, ikaw na naman. Duwendeng pinaglihi sa bonsai tree. Pagalingin mo na si Uncle Teloy dahil hindi naman niya sinasadya tamaan ka. Ngunit, ang sabihin ko yun, mas lalo siyang nagalit. Tigilan niyo ang pagtatrabaho sa bahay na yun. Kung ayaw niyo matulad sa dating nagtatrabaho doon na pinatay ng mga kapatid ko. Hindi ako masama. Sila ang masama. Binigyan ko lang ng leksyon ng kasama mo. Kung mga kapatid ko nagparusa sa kanya, hindi mabubuhay ang kasama mo. Pagkatapos kong marinig ang sinabi niya, ay nagdasal ako ng itinuro ni Beo sa akin na diskomunyon. Pero di ko natapos ang pagdadasal ko. Wag! Itigil mo yan. Papagalingin ko ang kasama mo, pero kailangan mo kong tulungan. Kapalit ng pagagalingin ko ang kasama mo. Yung boses niya talaga parang pang chickmunks. Ang liit. Anong kapalit? Kung virginity ko, sorry, I'm busy. Sagot ko na hinaluan ko ng pabiro. Hindi! Tulungan mo akong palisin sa lugar na yun ang mga kapatid ko. Tinakwilan nila ako dahil hindi daw ako makikisama sa kasamaan nila. Ang gaya mo makakapagpaalis sa mga kapatid ko sa lugar na yun. Boses Alvin the Chipmunks talaga ang nating ng boses niya. Nako, di ko magagawa yan. Paggalingin mo na ang uncle ko at ikaw ang magpaalis ng mga kapatid mo. Problema mo yan. Bakit mo ako idadami sa family problems mo? May pogi problems na nga ako, idadagdag mo pa yung problema mo. Ano ako, tambakan ng mga problema? Pagtanggi ko sa Chihuahua man. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko pagagalingin ang kasama mo. Habang buhay niya pagdudusahan ng sakit niya. Sabi ng duwende sa akin. Okay, sige. Susubukan kong tulungan ka. Kukontakin ko lang yung siguradong tutulong sa'yo. Si Bayaw kasi sigurado kung hindi lang magpapalaya sa mga kapatid mo. Kundi, mamasa paano ang aabutin ng mga kapatid mong yan. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at tinaya lang number ni Bayaw. May babaeng sumagot. The number you dial is out of coverage area. Aba, social si Bayaw, may sekretary na siya na tagasagot kung tatawag sa kanya. Kung lalabas siya sa coverage area. Sige, kailan mo gustong paalisin ng mga kapatid mo? Tanong ko sa duwende. Ngayon, kaagad. Agad niyang sagot. Ano? Ako po, agad-agad naman. Di mo man lang ako pinapabukas. Ngayon na agad? Di ka rin demanding eh, no? Sabi ko sa duwende na napakasagwa talaga ng itsura. Parang gusto ko na siyang sampalin ng tsinelas sa mukha. Umuwi muna ako ng bahay dahil kukunin ko ang panyo na green na binigay na ni Bayaw sa akin. Sumunod pa ang Chihuahua man sa bahay kaya sinabi kong, hanggang diyan ka na lang sa labas ha. Hindi ka welcome dito. No pets allowed. Buti na lang at nakinig naman ng duwende. Pagkatapos kong makuha ang panyo na green, lumabas na ako ng bahay. May pangalan ka ba? Tanong ko sa duwende. Ako si Alata. Pagpapakilala niya sa akin. Alata? Kakaibang pangalan ah. Habang naglalakad papunta dun sa bahay na tinatrabahuan namin ni Uncle Teloy. Malapit lang naman kasi ito. Panay dahil ko pa sa number ni Bayaw nun hanggang sa mag-ring na ito. Nakausap ko si Bayaw pero sabi niya busy daw siya at sinabi lang niya na may gagawin siya para matulungan ako. Naitanong ko din kay Alata kung bakit ba niya gustong paalisin ang mga kapatid niya sa lugar na yon. Pero ito lang ang sinagot niya. Gusto ko lang silang mawala dun para hindi na nila ako aapihin. Pagdating ko sa bahay na tinatrabahuan namin ni Uncle Teloy, nakita ko kaagad ang mga kapatid ni Alata na mga mukhang chihuahua din. Magkakamukha lang kasi sila lahat eh. Naglalaro sila sa paligid ng bahay na hindi pa tapos. Kaya lumapit ako kaagad sa kanila. Hoy! Mga parang bata, hindi naman talaga bata! Hindi to playground! Umalis kayo dito! Dapat sa inyo dun sa mga kabundukan na ninirahan! Saway ko sa kanila. Pero
Tinawanan lang ako nila at nagsilapitan ng mga 4 na duwende. Mga itsura pa lang, mga masama na talaga. Mga pula ang mga mata, makakapalang kulugo sa mukha. Oops! Stop! Hanggang dyan lang kayo! Warning ko sa kanila habang kinukuha ko yung panyo na green ni Bayaw. Nakikita niya tayo? Apo, masaya to. Paglalaroan natin to. Sabi ng isang medyo matangkad na konde sa kanila pero boses taga. Paglalaroan niyo ako? Sige, makikipaglaro ako sa inyo. Ako taya kaya magsitakbo na kayo. Huhulihin ko na sana ang isa sa kanila nang biglang may nakialam. Si Kenta. Hayaan mong tulungan kita sa mga to, puting tupa. At pinaguhuli ni Kenta ang 4 na duwende. Napagutusan ako ni Supremo na tulungan ka, kaya ano ba plano mo para sa mga to? Tanong ni Kenta sa akin. Dalhin mo na lang sa inyo, gawin mo na ang nararapat sa mga chihuahua na yan. Sagot ko kay General Kenta. Masusunod, puting tupa. Paano? Isasama ko na lang mga to. Ikukulong ko sa mga kulungan namin. Nga pala, salamat sa pag-alaga sa aming maharlikan sanggol. Ganun na rin sa kapatid mo. Pagkatapos sabihin ng General ng mga engkanto ay naglahaw ito, bitbit ang 4 na mga mukhang chihuahua ng mga duwende. Lumabas din si Alata mula sa pinagtataguan nito. Umuwi ka na sa inyo. Salamat at tinulungan mo ko. Kilala mo pala ang General ng engkanto? At nasa inyo din ang maharlikang anak ng reyna? Hindi pala kayo mga basta na tao lang. May koneksyon kayo sa aming mga lahi. Patawad kung ano man nagawa ko sa inyo, ha? Magaling na yung kasama mo ngayon. Maaari ka nang umuwi. At maaari nyo na rin ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa bahay na to. Basta, magkaibigan na tayo, ha? Nakipagkaibigan ng duwende sa akin at pumayag naman ako. Huwag lang niya akong traidorin. Kung hindi, papahuli ko na rin siya kay General Kenta. Gumaling nga si Uncle Teloy ko. At nakapagpatuloy na rin kami sa aming trabaho sa bahay na hindi pa tapos. Hanggang sa ngayon, nagtatrabaho pa rin kami sa bahay. At si Alata nasa paligid lang. Hindi na niya kami pinakikialaman. At pinapansin ko din siya. Mabait naman talaga si Alata at takot na rin siya sa akin ngayon. Masaya na siyang namumuhay mag-isa. At naging bantay na siya ng lupain na kinatatayuan ng bahay na tinatrabaho namin. Hanggang dito na lang, Spookify. At hanggang sa muli, mabuhay ang mga puting tupa. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.